Tumayo po ang lahat at tayo makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawad mo ang mga katangian ng apostol kina San Timoteo at San Tito. Pagbigyan mo ang kanilang dalangin, kami makapamuhay ng maayos at matapat sa iyong kalooban para kami marapatin mong makasapit sa iyong piling sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nagkaisa ang lahat ng angkan ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul ang hari namin, nanguna ka sa mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma. Ipinangako sa iyo ng Panginoon na gagawin kaniyang hari upang mamuno sa kanyang bayan." Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at dooy nakipagkasundo sa kanya sa harapan ng Panginoon. Pinahiran nila ng langis si David at kinilalang hari ng Israel. Nooy 30 taon na si David at naghari siyang 40 taon. Sa Hebron, 7 taon at kalahati siyang namahala sa Huda. Sa Jerusalem naman ay 33 taon siyang naghari sa buong Israel at Huda. Nang siya'y maging hari, pinangunahan niya ang kanyang mga kawal upang lusubin ang mga Hebuseo na nasa Jerusalem. Sinabi nila kay David, "Hindi ka makapapasok dito kahit mga bulag at lumpo lamang ang magtanggol dito."
Ngunit nakuha ni David ang kuta ng Siyon na tinawag na lungsod ni David hanggang ngayon. Habang lumalaon ay lalong nagiging makapangyarihan si David pagkat sumasa kanya ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Ika'y nagsalita noon pa mang una sa mga lingkod mo at ipinakita yaong pangitain at ito ang badya. Aking pinutungan ang isang dakila na aking pinili sa gitna ng madla. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahiran ng banal na langis, kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Ang pagtatapat ko't pag-ibig na wagas ay iuukol ko't aking igagawad at magtatagumpay siya oras-oras. Mga kahari ay kanyang masasakop, dagat na malawak at malaking ilog. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Magsitayo na po ang lahat. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga iskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayun din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makakaagaw ng kanyang ari-arian. Malibang gapusin muna niya ang taong iyon, saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos, ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapatatawad.
Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi nito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng ikatlong linggo sa karaniwang panahon at ating pong ginugunita at pinagdiriwang ang kapisahan ni na San Timoteo at San Tito. Dalawa sa mga naging apostol na ginabayan ni San Pablo, kung kaya't kung bubuklatin ninyo ang Biblia, merong doong bahagi ng mga sulat na ibinigay ni San Pablo para sa dalawang ito upang sila ay manatiling matatag at sa kanilang mga kumbaga assignment na ipinapagawa o binigay sa kanilang mga misyon ay kinalulugod ni San Pablo lagi kapag sila po ay nakakapagbalita at labis na kinalulugod ni San Pablo sa kabila ng kanyang katayuan o kalagayan sa kulungan, masaya pa rin siya dahil alam niya na ang dalawang ito, si Timoteo at si Tito, ay nagpapatuloy sa kanilang misyon. At sila po ay itinalagang mga obispo o mga tagapangasiwa ng unang simbahan na noon ay talagang matindi ang dinanas na pag-uusig. At sa ating pong mensahe mula sa Ebanghelyo, kung paanong si Timoteo, si Tito at ang ilan pang mga naging kalakbay o mga lingkod ng simbahan noon, maganda na mapaalalahanan tayong walang puwang sa simbahan, lalong-lalo na sa mga naglilingkod, yung balat sibuyas, yung sensitive, yung maarte. Iba yung maarte sa galaw, pero yung paarte-arte, di ba? Walang puwang yan sa simbahan, sa mga gustong maglingkod. Dahil tandaan ninyo, mas maraming demonyo sa simbahan. Hindi dahil maraming tao, kundi mas maraming pinupuntirya. Kaya mas maraming demonyo ang gustong tumambay sa simbahan, sa mga naglilingkod sa simbahan. Kasi kapag nasira nila, napaniwala nila ang mga naglilingkod sa simbahan, ang buong simbahan masisira. Naintindihan ba? Kaya nga sabi ni Kristo, dapat lagi tayong nagbabantay. Para nang sa ganon, hindi tayo masugod, hindi tayo maagawan. So, bakit ba nagkakasira? Kasi konting sita, iiyak. Konting puna, aayaw na. Konting salita, makikipag-away na. Kaya nagugulo ang buong simbahan. At sinong natutuwa? Demonyo. Kaya nga, di ba, dito, anong sabi? Yung mga taga-Jerusalem, mga eskriba, mga, kumbaga, may sinasabi sa lipunan may posisyon, may mga authority, itong mga nagsasabi na pumunta kay Jesus at sabihan si Jesus, kaya lang naman niya nakakagawa ng mga ganyang bagay ay dahil sa Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. So, kaya siya nakakaganyan. Kung sa tingin nyo, kung pansinin at magbalat sibuyas si Jesus, anong mangyayari? Kasi sadyang may mga tao na gagamitin ng demonyo para demonyohin at kailangan aware din tayo kung demonyo na ba ang nag-uutos sa akin para manira? Hanggang saan yung extent, yung extent ng ginagawa nating paninira. Kasi ngayon, social na tayong manira, di ba? Social media. Yan. Pasosyal na yan Post dito, post doon,
para sirain yung karakter ng isang tao. At matindi yun kasi kung walang internet, ilan ba tayo dito? Tayo-tayo lang makakaalam yan. Pero kapag pinost mo sa internet, buong mundo makakaalam yan. Kaya social na. Level up na nga. May portal na nga tayo, di ba? At kaya nang iportal o anuman ang paninira na ginagawa natin sa ating kapwa. Pero yun nga po, no? Maghinay-hinay. Kasi baka mamaya, tayo na pala yung ginagamit ng demonyo para mawala yung mga taong naglilingkod dito. Pinapalakas din naman tayo ni Kristo, hindi pwedeng balat sibuyas. Kasi sadyang may mga taong sa una, ang tingin sa iyo, aagawan mo sila ng pansin. Kasi nung wala ka, sila ang bida, sila ang sikat. Nung dumating ka, may bago kang ideas, mas magaling kang kumanta, mas magaling kang magbasa. May insecure naman itong mga ito. Nakita ng demonyo, insecure ito, nakita rin ng demonyo, sensitive ito, pasok. Away-away na tayo. Pero lahat naman, gusto lang naman kumanta, gusto lang naman mag-praise and worship, gusto lang naman mag-serve. Pero nagkakagulo, nag-aaway-away nang hindi natin napapansin. Tingnan nyo nga mga mukha ng katabi ninyo. Mukhang demonyo na ba? Sa tingin nyo ba? Kasi kailangan niya, baka mamaya hindi mo nga alam, di ba? Kasi pupunta ka ng simbahan, makikipag-away. Pupunta ka ng simbahan, maninita ka lang na maninita. Ba't di ka nalang mag-traffic enforcer para manita ka ng mga pasaway sa kalye? Andi dito tayo para makinig, matuto sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil pagkatapos ito, misyon naman ang ating pong aatupagin. Kaya minsan, huwag niyong pansinin. Huwag niyo rin patulan. Kaya, di ba sabi, hindi na hinarap ni Jesus yung mga nagsasabing kampon ka ni Beelzebul. Hindi na. Tinuruan niya na lang at pinaalalahanan yung mga taong dapat niyang maturuan. So, yun ang the best naman na pwedeng gawin. Kapag medyo may nandidemonyo, umalis ka. Kasi kapag pinatulan mo, talo ka. Hulog ka sa trap. Diba? So, the best way para matalo natin ang demonyo, huwag mong papatulan. At napakadali lang din naman, paano manira? Isang click lang. At paano sila deadmahin? I-unfriend mo, tapos ang usapan. I-unfollow mo, tapos ang usapan. Kaya lang kasi patola ka rin, di ba no? Pag may sinabi, susundan mo pa, hindi natatapos tuloy. Pero kapag huminto ka, kapag nag-sign off ka, tapos. Wala ka nang iisipin. Focus ka sa kung ano ang misyon na ibinigay sa iyo ng Diyos. Amen? Natitipon kay Kristo na lumulupig sa kasamaan, buong tiwala tayong lumapit sa Ama, dala ang ating mga idinadalangin mithiin. Ang ating pong itutugon, Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang simbahan, naway mapanibago at sumaksi ng may katapatan sa tamang pagpapahalaga sa buhay upang makatulong sa pagpapanumbalik sa mundong nasadlak sa kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang mga nagdidigmaang mga bansa, naway matutong mamuhay sa pakikiisa at pagtutulungan upang makapagdulot ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang lahat ng nananalig kay Kristo, naway mapaglabanan nila ang pagkakahiwa-hiwalay at maging iisa sa Panginoon.
Manalangin tayo sa Panginoon. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang mga may sakit, lalo na ang mga lumpo at may kapansanan, naway tumanggap ng kasiyahan at kalinga sa mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang mga tapat na yumao, naway mailigtas sa kasamaan ng walang hanggang kamatayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na iniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana. Ngayon kami naghahain para kina San Timoteo at San Tito ay magunita sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapan na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon sina San Timoteo at Tito ay pinararangalan sa pamumuhay nilang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay napapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol ni San Timoteo at San Tito, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria, sa iyo ipinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria, sa piling mo si Kristo'y naging tao.
Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang, ngayong sina San Timoteo at San Tito ay pinararangalan, ay magdulot nawa sa amin ng ligayang magpakailanman, pakundangan sa ginaganap namin sa mundong ibabaw, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po.